You know, the last time I was here, I preached on demons. And so this time, I'm going to preach on angels. So ito nilapay nga nagwali ko, so nagisgot ko may tungod sa buhat sa mga demonyo. So let's open our Bible to Hebrews 1, verse 13 and 14. Hebreano 1, 13 at 14. Amen. And the Bible mentions angels hundreds of times. So ang Biblia nagasulti mahitungod sa mga manulunda gatusan kagayon. Now, some people will watch a movie and they see angels like these little babies or some kind of cute little creatures. So doon ay ganing panahon nga din ang tao nagatanaw ganing mga salida niya ipakita dito nga ang anghel wala og mga gagmay kay mga bata. But in the Bible, angels are mighty creatures of God. Pan sa Biblia ang gisgutan nga mga manlunda kini sila ang mga makusganon nga mga binuhat sa Dios. Almost every time that someone encountered an angel, So daghang panahon nga din ang kani mga manlunda hipala. they had fear Doon ay kahadlok. because angels are powerful. Tungod kay ang mga manulunda o anghel sila gamhanan man. When Jesus Christ returns, Sa diha nga unya nga si Ginoong Hesus moabot na mobalik, the Bible said He's coming back in flaming fire. ang Biblia nagasulti nga din sa iya niya nga pag-abot, moabot siya uban sa nga kalayo. With His mighty angels. Uban sa iya mga gamhanan nga mga anghel. He's coming back with the angels of God. So siya mobalik uban sa mga manlunda. And He will also come with the church of Christ after we have been raptured. He will actually return with the body of Christ. So siya usab dinhi mobalik diha iyang balikan ang simbahan o ang lawas ni Kristo. Amen? The Bible says in Revelation 19, He will come back with the armies which are in heaven. So yung siya nga balik siya uban sa mga sundalo langitan. Amen. So, I really want to do a Bible teaching today, and we're going to go through many scriptures to show you the ministry of angels. What is their purpose in the kingdom of God? So kung ipakita kaninyo diri doon ay mga bersikulo mahitungod sa mga manulunda o unsa man ang ilahang katuyuan diha o buluhaton sa kingharian sa Dios. Amen. Now, Revelation 1:13 and 14. Or Hebrews 1, I'm sorry, Hebrews 1:13 and 14. But to which of the angels has He ever said, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool"? Are they not all ministering spirits sent forth to minister to those who will inherit salvation? Hebreano 1:13 at 14. Apan kinsa bang manulunda ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo. Hangtod ang imong mga kaaway, mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. 14. Dili ba silang tanan mga espiritu man, lamang nga sulugoon, nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila, nga maoy panunod sa kaluwasan. Amen. Father, I just ask you today, God, give us understanding. And Father, I pray that this message will also encourage our faith, God. That you have given these mighty angels, even over our life, God, to protect us, to defend the righteous. God, there is such a ministry that you have given. Lord, today give us understanding and even show us how to apply the Word of God. In Jesus' name, amen. Now, Hebrews 1 deals with the power of Jesus Christ. Diri sa Hebrehanon Kapitulo 1, kini siya nagahisgot o din iyang ipakita ang gahom sa mga manlunda. And it shows how that
that Jesus is exalted above every angel. O kini nagapakita nga diin si Ginoong Hesus siya gituboy labaw sa tanang mga Okay? manlunda. Siya ang buhing Dios. Tungod kay Amen? siya usa ka buhi nga Dios. He is the creator. He is the Son of God. Amen? Siya ang magbubuhat, siya ang anak sa buhi nga And Dios. that's why he says, to which of the angels has he ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool? So nagingon sa diri, hangtod ang imong mga kaaway mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. That word is not to the angels. Kini mao nga pulong wala ni siya nagasulti alang sa mga manlunda lamang. To the Son of God. Kini siya ang gipasabot niini mao ang anak sa buhi nga The Dios. Father speaking to the Son. Ang amahan siya nagasulti ang ipasabot mahitungod sa iyang anak. Sit at my right hand. Nga diin lingkod ka diri sa tuo nga bahin. Amen? Ang kamo. So that's to the Son, but verse 14 gives us the ministry of angels. Sa bersikulo 14 nga din siya nagahatag diha sa buluhaton o pag-alagad sa mga manlunda. Are they not all ministering spirits sent forth to minister to those who will inherit salvation? So nagingon diri dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. So he said they are ministering spirits. So kini siya iyang gisulti may tungod sa mga buluhaton niining mao nga manlunda. And they are given to minister to those who inherit salvation. So siya nagahatag og buluhaton alang kanila nga diin nakadawat o nakapanunod sa kaluwasan. Verse 7, and of the angels he says, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. Sa versikulo 7, kung mahitungod sa mga manulunda siya nagaingon, ang iyang mga manulunda gihimo niya nga mga hangin ug ang iyang mga sulugoon gihimo niya nga mga bilaab sa kalayo. Now, we see all the way back in the Garden of Eden, Nato nga tan-awon pagbalik ang nahitabo dito sa tanaman sa Eden. we see Lucifer, the fallen angel, Aron makita si Lucifer ang nahulog ang gitambok nga manlunda. the enemy of our soul. Ay siya ang kaaway kabatok sa tungkalag. But when Adam and Eve sinned, Apan sa diha nga diin si Adan ug si Eva nakasala. and they are driven out of paradise, Ug diin sila kining giabog gikan sa mga paraiso. the Bible says that God put an angel at the Garden of Eden. Ang pulong sa Ginoo ang Biblia nagasulti nga din ang Dios nagagbutang og manlunda dito sa taliwala sa tanaman sa Eden. With a flaming sword of fire, Uban sa nagdilaab nga diin kalayo uban sa espada. that they were not to enter. Aron nga din walay usa nga diin makasulod ni. So God uses angels Ang Ginoo nagagamit sa mga manlunda for many purposes. sa daghan nga mga katuyuan. Now, one of the great purposes in the Bible is angels were often messengers of God. So usa sa dako nga din katuyuan sa Biblia nga din ang mga manlunda gihimo usab nga din mensahero sa Dios. They would bring good news, Sila nagadala og mga balita. or they would bring warning of judgment. Kung din sila nagadala usab og pagpasidaan ay tungod sa paghukom. Let's go to Luke chapter 1, verse 26. Lucas kapitulo 1 26. Verse 26 says, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. Verse 27, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. Verse 28, and having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Verse 29, but when the angel, when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Verse 30, then the angel said to her, do not be afraid,
Mary, for you have found favor with God. 31, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Versikulo 27. Ngadto sa usa ka dalagang ulay nga pangasaunon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose nga kaliwat ni David. Og ang ngalan sa dalagang ulay mao si Maria. 28. Og ang manulunda miadto og miingon kaniya, kumusta ka, babaeng hinatagan sa grasya? Ang Ginoo ana uban kanimo. Dahil dalaygon ikaw diha sa mga kababayenan. 29. Apan siya nakulbaan pag-ayaw tungod sa gisulti kaniya og iyang gipamalandungan o gipamalandong kung unsa kay kahulugan niini niadtong pagmustaha. 30. Og ang manulunda miingon kaniya, ayaw kalisang Maria kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios. So, and then verse 31. Og tanawa magasangkon ikaw o gigaanak mo ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus. The most important announcement in all of history. Ang pinaka-importante gayud nga din pagpahibalo sa tanan gayud nga kasaysayan. That the Messiah is coming. Nga din ang Mesiyas siya moabot. He would be born of a virgin. Siya mahimugso gikan sa usa ka dalagang And ulo. God sends Gabriel Og ang Dios nagapadala kang Gabriel to bring the message. aron pagdala o paghatod nini maong mensahe. You will bear a son, Nga din ikaw magapanamkon o anak nga lalaki. and his name will be Jesus. O ang iyang pagngalan mo si Jesus. Now, God sent angels to announce the birth of Samson. So, ang Ginoo nagapadala usab og anghel sa pagpahibalo sa pagkahimugso ni Samson. The birth of Isaac, Diha usab sa pagkahimugso ni Isaac. John the Baptist. O may tungod usab ni Juan Bautista. They brought the message. Sila nagadala o naghatod sa mga mensahe. And it was the redemption plan of God. O mao kato ang kining katubsanan nga plano sa Ginoo. See, God uses these creatures. So ang Dios nagagamit ining mga binuhat. Now, angels were there at the birth of Christ. So ang mga mandonda usab diha sila sa panahon na himugso si Ginoo. Luke chapter 2, Lukas kapitulo 2. verse 9, Ay, hangtod verse 14. Kinsa mo basa? Luke chapter 2, 9 hangtod 14. Lucas 2:9, nagdindoy ang pulong sa Dios. Mikuha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo, gidan-ag kanila ang himaya sa Ginoo, dusa nalisang kaayo sila. Jis apan niingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok, aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Unsi kay karong gabi una natawo sa lungsod ni David ang inyong manuluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos o panakton o naghigda sa pasungan. Kasi usa ka usab uban sa anghel ang usa ka dakong panos mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. 14 dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikalibutan. So the angel appears to the shepherds So ang mga manloda nagapakita adto sa mga magbalantay. and he says, "Do not be afraid." O may sila ayaw ka kung kahadlok. The same word to Mary. Sa sama nga pulong nga dito isulti ka ng Ayaw Maria. kahadlok. Amen. I'm bringing good news. So kay naghatod siya o maayong balita. And it says they were worshiping, saying glory to God in the O highest. nangiyon dito sila nagasimba o ang himaya ngadto alang sa nga kahitasan. Now, even in Revelation chapter 14, Bisan dito sa Pinadaya kapitulo 14. in the midst of the great tribulation, Dito taliwala sa dako nga kasakitan. when God
is pouring judgment upon the earth. Sa diha nga ang Dios nagabubo sa iyang paghukom ibabaw sa yuta. There are angels, Adunay mga manlunda. and they fly through the heavens, Kung diin sila nagalupad diha sa kawanangan and they kalangitan. preach the everlasting Kung diin gospel, sila nagawali niya nang wala katapusan nga maayong balita. calling men to Christ. Na diin gitawag ang katawhan nga alang adto kang Kristo. Amen. Amen. So they are messengers of God. Hagar has been cast out. So kani si Hagar kani siya giapo. She had a child with Abraham, Aduna siya kining bata nga ang amahan si Abraham. Ishmael. Si Ismail ang pangalan. But Sarah and Hagar had conflict. Si Sarah o si Hagar aduna sila kining konflikto. And now they're in the desert. Og karon ani nga panahon na asyas kamingawan. There's no water. Walay tubig. And she puts her child down. Og iyang gibutang ang iyahang bata. She says, I can't look to see his ending. Og mingon siya dili siya gusto nga din makakita sa pagkamatay sa mga bata. But God sends an angel. Apan ang Dios nagpadala og manulunda. Ayaw kahadlok. Og giingnan si Hagar ayaw kahadlok. They are bringing good news. Siya nagadala og di naghatod og maayong We balita. can see the love of God Ato ang makita ang gugma sa Ginoo. in our problem. Diha panahon sa atong mga problema. God said, I will send you an angel. Ang Dios nagapadala og ganing manulunda. I will send my word. Og iyang ipadala usab iyang pulo. And I will tell you it's not too late. Adin siya og ako magasulti kaniyo di pa ulay ang tanan. He said, not only am I going to save your life, Nadiyon diri lamang nga din ginaluwas ang imong kinabuhi. you're not going to die in this wilderness, Dili ka mamatay diha sa kamingawan. but you will become a great nation. Apan kining mga bata himuon sa Dios nga usa ka dakong nason. And it says, verse 19, that God opened her eyes and she saw a well of water. Amen. Sa bersikulo 19 ug ang Dios nagaabli sa iyang mga mata. O gibuksan sa Dios ang iyang mga mata o gihingkit-an niya ang usa ka tuburan sa tubig. Now, another important message. So, lain na usab nga din importante nga din mensahe. I want you to imagine you are Joseph. So gusto ko nga din ibutang nimong kaugalingon nga ikaw si Jose. You are betrothed or engaged to Mary. Nga din You are engaged to Mary. ikaw kining kuana kana ba nga nisulod na ka ngadto sa paras kaminyoon. But Mary was still a virgin. So kaning Maria nagpabiling ulay. And when she tells Joseph that she has conceived of the Holy Spirit, Sa diha nga din siya misulti kang Jose nga din siya nagasamkod sa iyahang subakan ug Joseph does not believe her. Og si Jose dili motuo kaniya. He was going to put her away. So gusto ni Jose nga din di na siya mudayon og pangasawa. But the Bible says an angel appeared to Joseph. Apan ang Biblia nagasugid nagasulti nga din ang manlunda nagpakita ngadto kang Jose. And what did he say? Unsa may iyang gisulti? Ayaw kahadlok. Og mingon ang manlunda ayaw kahadlok Jose pagpangasawa. See, the reason the angels say do not fear So ang rason ngadto sa kaning gisulti sa manlunda ayaw kahadlok. they're saying God is working in the midst. So nagapasabot nga din ang Ginoo nagasulti nga ang Dios namuhat sa inyong taliwala. You don't understand, Wala man siguro kakasabot. but God is working. Apan ang Dios nagapanliho. And because of the message of the angel, Ug tungod sa mensahe sa manlunda, Joseph believed si Jose nituo. and he stayed with Mary. Og siya nagpabilin og siya mga sawa og dayon ngadto kang Maria. After Christ was born, Og human nga si Ginoong Hesus nahibukso. Joseph and Mary had children together. Si Jose ug si Maria aduna na sila'y kining anak. And one of them was the brother of Christ, Og usa niini sila ang igsuon ni Kristo. named James. Ang iyang pangalan Santiago. And he became a great witness for the gospel. Og din siya nahimo nga din usa ka dako nga din nagasaksi diha sa may balita. So, messengers of God.
o ang mensahe o mga mensahero sa Dios. Now, I want to go back to Hebrews for a second. Itong balikan nato sa Hebrehanon. And let's go to chapter 13. This scripture really fascinates me. It's really amazing. So kaning mao nga kaning bersikulo nga rin ako nga gibasa o atong basahon, so kay bulungan. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unknowingly entertained angels. Hebrehanon 3:2. Ayaw ka mong pagkikalimot sa pag-abi-abi o mga dumuluong. Kay pinaagi niini may na nagpaka-amuma o mga manulunda sa wala lang nila hibaluy. So, you can actually be in the presence of an angel. So, doon ay mga panahon nga naaday ta sa presensya sa mga manlunda. And you may not even know that it's an angel of God. So, siguro dili ka makahibalo o ka masayod nga kana day sila mga manlunda na sa Ginoo. He said, be careful how you treat strangers. So, nagingon diri nga din mabantayon ta diha sa ato nga pag-abi-abi sa mga dumuduo. Because some have entertained angels without knowing. Tungod kay ang pipila nato naga abi-abi man og mga manlunda nga wala lang ta mahibalo. Amen. It said they are sent forth to minister to the heirs of salvation. So nagingon diri nga din sila gipadala aron din sila pamuhat may tungod diha sa kaluwasan. And then, one of the most important, So usa sa pinaka-importante, angels are the protectors of the righteous. so ang mga manlunda sila mga tigpanalipod sa mga mataron. Now, Psalm 91, Salmo 91. verses 11 and 12. The Word of God says, "For he will give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." 91. 11 and 12. 91 11 ngadto sa We shall give him full charge over you, to keep him with 12. my ways. They shall bear you up in their heads. Karayan diri kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. 12. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Maopen Thank you, ni Lord. sa saad sa Diyos. Amen. Mao nay ang saad sa Dios. They are sent to minister to the heirs of salvation. So kani sila gipadala diha sa mga nakadawat o nakapanunod diha sa kaluwasan. Kung Kristohanan ka, then God has promised to give you angels to protect your life. So kung Kristohanon dahil ta mga igsoon ng Dios nagasaad siya nga diin panalipdan ta ang atong nga kinabuhi panalipdan sa mga manlunda. This gives us great confidence So kini siya nagahatag kanato og dako nga diin pagsalig o kumpiyansa. because God said, "I will be with you." Tungod kay ang Dios nagasulti siya nga diin ako magauban kanimo. He gave you a shield of faith. Siya magahatag kanato og taming sa pagtuo. He gave you the power of His name. Siya magahatag gahom diha siyang pangalan. He gives you a shield of favor. Siya magahatag usab kanato og taming sa pabor. He said, "I will be a wall of fire around Ingon you." siya nga din ako mahimong kining pader nga kalayo nga magalibot kanimo. And then He said, "I will give my angels charge over your life to protect you in all your ways." Og nagingon siya og siya magahatag magapadalag mga manlunda aron sa pagpangalipod sa imong kinabuhi. When Annalyn and I were traveling down Monday A,
So ako si Annalyn sa diha nga din nagbiyahe mi dulhog dito sa Mandi the angels of God were with us. o ang mga manulunda sa Dios uban kanamo. Many times in your life, Dakang panahon sa imong kinabuhi maybe you didn't even know it, na siguro wala ka nga sayod wa ka kahibalo. but the angels of God are with you. Apan ang mga manlunda dahil sa Dios kauban nimo. And they have Amen. great Thank you, power Lord. to defend the righteous. O gaduna si dako nga din gahom aron nga din pagapanalikdan ang mga mataro. Elisha the prophet So si Elias usab ang propeta and his servant o ang iyaha si Eliseo o ang iyaha nga ulipon. are surrounded by armies. Sila gipalibutan og mga kining sundalo. In the natural, they would die. Sa natural lang yun, sila mga matay. And the servant is fearful. Ang iyaha nga din ulipon, ang iyang sulugon nga si Gihasi, ilabihan kalisan. But God opens their eyes. Apan ang Dios nagaabli sa mata ni Gihasi. And they see angels of fire all around O them. din nakita ni sa iyaha nga sulugoon ang daghan kay mga sundalo nga nagkabayo o nagkalayo ang ilang karwahe. In the natural, they could not see. Sa natural dili gayud nila makita. In the natural, it was impossible. Sa natural imposible gayud kayo. In the natural, they would die. Sa natural sila mga matay. But they were surrounded by angels. Apan din sila gipalibutan og daghan kayo nga langit ng mga kasundaluhan. And they were delivered. Og din sila nahigawas. Let's go to the book of Daniel, Ay sa libro ni Daniel. chapter 6. Kapitulo 6. Daniel 6, verse 20 and hangtod 22. Daniel 6, 20 hangtod 22. Kinsa mo basa sa Bisaya? Daniel 6, 20 at 22. Isa mo basa. Daniel 6:20-22 ang punong kinunyon. Sa nagkadool na niya misinggit siya sa tingog nga masubanon. Daniel, alagad sa buring Dios, nakaluwas ba kanimo ang Dios nga imong gialagaran sa tanang higayon? 21. Gitubag si Daniel, kamahalan, hatagan ka untag taas nga kinabuhi. Taas nga kinabuhi, 22. Ang akong Dios nagpadala og anghel aron takupan ang baba sa leon, ang baba sa mga leon. Ang baba sa mga leon busa wala ako nila tukbak kay wala man ako'y daotang nahimo sa iyang atubangan. Sa iyang atubangan o kanimo sa. Amen. So, Daniel is thrown into the lion's den. So si Daniel siya gitambog ngadto sa langob sa leon. And he refuses to stop praying. O din siya He refuses to stop praying. din siya ganing ning aning balibad nga din dili siya mo padayon sa And pag. so, he is persecuted. Og siya gilutos. But even the king Bisan pa ang hari is worried about Daniel. aduna siya kahangawa ngadto kang Daniel. And the next morning, Og sa sunod nga kabuntagon Daniel, was your God able to save you? og mingon siya misinggid ang hari ug mingon nga ang imong Dios makahimo pagluwas kanimo. These are lions. Tungod kay kini siya naa siya sa langob sa leon. They will break your bones and your flesh. Adi makahimo ang mga leon sa pagbali-bali sa iyang kapukugan. Nagutom sila kaayo. Okay, wala may kaon. But Daniel said, "Oh, king, live forever."
O si Daniel miingon, mabuhi ka sa walay katapusan, mahal nga hari. My God sent his angel and shut the mouth of the lion. Og miingon ang si Daniel, ang akong Dios magapadala mga manlunda ug magapahimo nga matakom ang baba sa mga gutom nga leon. See, if it's not your time, Na kung idili pa gyud imong panahon, if God still has life for you, ang Dios magpabilin nga diin maghahatag pagyapon sa kinabuhi nothing nimo. can stop the plan of God. Walay bisan kinsa nga diin makapahunong sa planos Ginoo. Amen. Amen. Now, there are others who die at a young age. Ang uban nangamatay diha sa kining bata pa nga edad. There are those who die for Jesus Christ. Nga diin sila nangamatay man nga naa diha kang Kristo Jesus. But if God is not finished with your life, Apan kung ang Ginoo wala pa mahuman sa imong kinabuhi. Satan has no power over you. Bisan si Satanas wala siya gahom alang kanimo. He said, I was innocent before you, O king. Og niingon siya dito, usa ako ka kining inosente sa mga tubangan. In Hebrews, it says, by faith they shut the mouth of lions. Sa Hebreano nagasulti nga di pinaagis pagtuo natakom ang mga bakbak sa leon. Daniel believed his God, Si Daniel mituo sa Dios. and God sent his angel. Og ang Dios nagapadala sa iyang mga manlunda. It was after this that Daniel received the revelation of the end of the age. So human ni ana nga diin kini siya si Daniel nakadawat og pinadayag sa katapusan sa kapanahon. In chapter 7, he sees the Ancient of Days. Og diin sa kapitulo 7 iyahang nakita ang kiningkaraan nga diin mga panahon. He sees the Son of Man. Iyahang nakita ang anak sa tao. He sees the revelation, Iyahang nakita ang mga pinadayan. the same that John saw on the island of Patmos. Sa sama nga din pagkaagi sa kinabuhi ni Juan hinigugma dito sa dapit sa yung pulo sa Patmos. That's why God spared his life. Sumaw ka na nga din ang Dios din nagaluwas sa iyang kinabuhi. I have a purpose. Kaya doon na siya katuyuan. And Satan cannot take the plan of God. Og Satanas dili siya makakuha sa plano sa Dios. So Amen. angels can protect you. Ang mga manlunda makapanalipod ganimo. Amen. Amen. Angels are used to carry out the judgment of God. Not the final judgment, of course, but God's judgment in this world. So ang mga anghel nga makasuguod sa Ginoo aron pagdala sa kining paghukom sa Dios diri sa kalibutan. And we see this in Revelation. Kini ato makita diha sa libros pinadayan. There are 7 bowls filled with the wrath of God. Adunay 7 ka pa nga panaksan nga puno sa kapungot sa Dios. There are 7 trumpets. Adunay 7 ka mga trumpeta. And God uses angels to blow the trumpet. Og ang Dios nagagamit sa mga manlunda aron nga huypon kining mga trumpeta. He uses angels to pour out the bowls of wrath. Iyahang gigamit ang mga manlunda aron ibubo ang kining panaksan nga puno sa kapungot sa I Dios. want to show you just one example of this. So akong ipakita kaninyo usa sa panig-ingnan nga atong tan-awon. Revelation chapter 9, Pinadayag kapitulo 9. verse 13 hangtod 15. And I'm going to let Pastor Mike read after me. Then the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God, saying to the 6th angel who had the trumpet, 13 through 15, release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. So the 4 angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released to kill a third of mankind. Pinadayag 9 13 atos 15. Unya ang kaunom nga manulunda mihuyop sa iyang trumpeta o gikan sa upat ka mga sungay sa bulawang halaran nga diha sa tubangan sa Dios. Nabati ko ang usa ka tingog 14 nga nag-ingon sa ikaunom nga manulunda nga may trumpeta, buhii ang upat ka mga manulunda
nga gigapos didto sa dakong suba sa Euphrates. 15 og gibuhian ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna sa adlaw, sa bulan ug sa tuig sa pagpamatay sa ikatulo kabahin sa mga tawo. 4 angels Upat ka mga manulunda. are released from the river Euphrates. Kini sila gibuhian gikan didto sa suba sa Euphrates. And it says they kill 1/3 of mankind. Og nagingon diri aron nga diin sila magapatay sa usa sa tulo ka bahin sa mga katawhan sa yuta. These are not demons. So kini siya dili mga demonyo. These are angels of God Kini sila mga manulunda sa Dios. carrying out the wrath of God. Kini sila nagadala diha sa kapungot sa Dios. During the Great Sa Tribulation. panahon diha sa dakong kasakitan. And this we see all through Revelation. O kini siyang tanan makita diri sa libros pinadaya. So they are used in judgment. Kini sila gigamit alang sa paghukom. Now, angels fight spiritual warfare. So ang mga manlunda sila usab makig-away diha sa espirituhanon nga diin gubat. When you pray Sa dihang ikaw magaampo to the Father, sa ngadto sa amahan, God will send angels ang Dios magpadala og mga manlunda to fight on your behalf. aron nga diin pa alang kanimo sila makig-away. We see this in Daniel. Kini ato makita diha sa Daniel. Daniel prays for 21 days. Si Daniel nag-ampo siya sulod sa 21 ka adlaw. And Gabriel comes, Og si Gabriel may adto kaniya. the same angel that went to Mary. Sa sama nga manlunda sa maura nga manlunda nga miadto usab ngadto kang Maria. And he says, Daniel, Og may kakita si Daniel. from the first day you Ang name is prayed, Daniel. the Sa unang first day, adlaw nga siya nag-ampo. your words were heard in heaven. Og din ang imong pulong nidamat na sa langit. But I was fighting the prince of Persia. Og miingon dito nga siya nakig-away batok sa prinsipe sa Persia. That was a demonic spirit Mao kadto ang kining demonyo nga mga espiritu over Persia. diha sa Persia. And he was fighting Gabriel. Og kini siya nagababag ngadto kang Gabriel. But he said, you kept praying. Apan ikaw nagapadayon man sa pagampo. And God sent Michael. Og ang Dios napadala na usab kang Michael o kang That's Miguel. the archangel. Mao kana siya usa gitawag na din arkanghel. And he said, I have broken through to give you the answer. Og din iyaha nga gi aron paghatag og tubag kaniya. Spiritual warfare is a reality. So ang kining pag-espirituhanon di ay nga diin pakig-away tinuod. There was a real battle between Gabriel and the prince of Persia. Adunay tinuod nga diin gubat na hitabo kang kining Michael ug sa prinsipe sa Persia. And because Daniel kept praying, Og tungod kay si Daniel napadayon man siya sa pag-ampo. God sent Michael the archangel. Ang Dios nagpadala kang Michael nga ang arkanghel. And after that, he received another vision for the future. Og huwan niadto nakadawat na usab siya lain nga panan-awon may tungod sa kining ugma. Amen. Now, look at Revelation chapter 12. Ay ta sa kining pinadaya kapitulo 12. This speaks of a war in heaven. Kani siya nagahisgot may tungod sa gubat nga nahitabo sa langit. I want you to see this. This is reality. This is not a story. This is the Bible. So gusto ko nga makakita mo niini tungod kay kini siya tinuod ug dili lamang kini siya nga sugilanon ra nga dili There's tinuod. a spiritual world that we cannot see. So adunay kini espirituhanon nga kining kalibutan nga dili ta makakita. And there are great battles. O adunay nahitabo nga dako kayo nga gubat. But we've already won the war. So We've already won the war. dili ta nga din usan yan ang mga gubat. We are victorious Tungod kay kita nidaog naman sa gubat. because of Christ. Amen. Tungod kang Kristo. Now, Revelation 12, verse 7, hangtod, verse 9, and the war broke out in heaven. Michael and his angels, there's Michael the archangel, fought with the dragon, and the dragon and his angels, mga demons,
fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. 7 through 9. Pinadayag 12, 7 ngadto 9. Unya nahitabo ang gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon, ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat. 8. Apan gilupig sila ug wala nay dapit paalang kanila dito sa langit. 9. Og gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta, ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. So we see Michael and the angels of God. So ito makita si Michael o si Miguel nga diin ug ang mga manlunda sa Dios. And then we see the dragon, who is Satan. O iya nga atong makita usab nga diin ang dragon nga gisgutan diri mao Satanas. And his angels, the demons, O ang iyang usab nga mga manlunda nga sunod kaniya og mga demonyo, they fight with Michael and the archangels. sila nakigubat batok kang Michael o diin sa mga manlunda. But it said they did not prevail. O nagingon diri og wala sila ni daog nangapildi sila Because the power of God tungod sa gahom sa Dios. is greater than the power of Mas darkness. dako kaysa gahom sa kangit. And it said they were cast out of heaven. O diin nagingon diri og sila gitambog gikan sa langit dinhi sa yuta. And they were cast to the earth. Sila gihulog diri sa yuta. That's why there are demons in the world now. Mao kana ang hinungdan nganong dunay demonyo diri sa Because kalibutan. they rose up against God. Tungod kay sila mi batok man, mi alsa man batok sa Dios. They followed Lucifer. O sila misunod kang Lucifer. Because Lucifer had pride in his heart. Tungod kay si Lucifer aduna naman siya dako kay garbo sa iyang The kasing-kasing. Bible said he was perfect in all of his ways when he was Ang created. Biblia nagasulti nga si Lucifer siya hingpit dayon sa tanan niyang paagi sa diha nga siya gibuhat. Until sin was found in him. Hangtod nga ang sala nakaplagan diha kaniya. And he said, I will exalt myself to the throne of God. Og maingon siya og akong ibayaw ang akong kaugalingon diha tupong sa trono sa Dios. So the demons have power, Mao tong makaplagan nga ang demonyo aduna sa gahom. but angels have greater power Apan ang mga manlunda mas daghanan ni because their power comes from God. tungod kay ang gahom niini sa mga manlunda gikan sa Dios. We have greater power than demons O aduna usab kita kini mas dakong gahom kaysa demonyo. because we have the name of Jesus Tungod Christ. kay nakabatunta sa ngalan ni We Jesus. have the Holy Spirit. Nakabatunta ang Espiritu We Santo. stand in the presence of God. Nga diin kita usab nga di magabarog diya sa presensya sa And Dios. by ourselves, Sa ato ring kaugalingon, we would lose the war. nga diin kita maglupig gayud ta sa gubat. But God lives in us. Apan tungod kay ang Dios naa man nagpuyo kanato. God is with us. Ang Dios kauban man nato. And the armies of O God. ang mga sundalo sa Dios. Amen. Amen. So angels fight real spiritual war. So ang mga manlunda nagakigubat nagig-away diha sa tinuod dayon nga espirituhanon nga gubat. Let's look at one more scripture, Psalm 103. Salmo 103. And verse 20. Kita mabasa sa basahan. Psalm 103, versikulo 20. Daigan ninyo ang Ginoo ug patalihugi ang iyang ngalan, at patalihugi ang iyang mga pulong. Kamong mga anghel nga kusgan, gamhanan o gamanan, ug magtuman sa iyang mga sugo. Amen. Angels obey the word of God.
So ang mga manlunda, mutahod sila sa pulong sa Ginoo. O tingog sa Dios. You will find in Revelation, they are worshiping the Lord. Patuan ni makita diha sa pinadayag na din sila nagaday, nagasimba sa Ginoo. What I want you to see, So, gusto ko nga din inyong makita. they are perfectly submitted to the will of God. Na din sila ngayon hingpit, na din sila nagpasakop, nagpailalam sa kabubuton sa The Diyos. angels are the absolute servants of God. Kaya ang mga manulunda, sila man ang kinihataas gayon, ayaw nga din pagtahod, ingon nga mga alagad sa Diyos. And God has promised to send His angels in our life. Ang Diyos nagasaad siya nga ipadala niya mga manlunda tungod sa atong kinabuhi ug alang kanato. And you know, the Bible says that we were made a little lower than the angels. O atong nasayran nga ang Biblia nagasulti nga din gihimo kaniya ingon nga gamay lang nga ubos nga bahin sa kaning mga manlunda. So angels have a high authority in the kingdom of God. Ang mga manlunda doon sa taas nga otoridad diha sa dapit sa gingharian sa Dios. But you know, the Bible says they desire to look into the gospel. O atong nasayran nga din ang Biblia nagasulti nga din sila nagatinguha nga din makita o magatan-aw sa maayong balita. They are fascinated by the goodness of God. O din sila napahiluna gayon diha sa pagkamaayos Ginoo. That Jesus would come and die for us. Nga din si Ginoong Hesus mianhi o nagpakamatay alang kanato. Now, as we close, I want to give you two quick warnings about angels. Very simple but important. So sa tapos ta, sa maghatag ko niyo duha sa mga pasidaan. Usa ka importante kaini No. tungod sa mga manlunda. Number one, we never worship angels. Una, dili kayo kita muyukpo o masimba bisan sa mga manlunda. We only worship God. Usa lang gyud atong simbahon ang Dios ra. We should not have statues or idols of angels or anything. So wala kitay kini mga larawan, ni bisan kinsa nga larawan, ni mga dagway niini o manulunda ba. There are Christians who have statues of angels and they say, well, that's my protecting angel. Oh, doon ay mga Kristohanon nga doon sila mga larawan nga din kini larawan sa mga manlunda o ngayon mao ni akong kining tigpanalipod. But that's idolatry. Apan kana siya usa ka pagsimbang Dios. That's unpleasing to God. Dili din ako kapanimot sa We Dios. don't need images of angels. Oh, watang kinahanglan bisan kinsa nga din dagway, lagway sa manlunda. We trust God. Salig lang ka sa Ginoo. We worship God. Simba ka sa Ginoo. And then number two, very important, Kaduha nga importante, we don't pray to angels. dili ta magaampo o moampo mangayo ang ngadto sa mga manlunda. We pray to God. Magkinsulti lang ta ngadto sa Dios. And we ask God to send His angels. O makapangayo ta ngadto sa Ginoo nga diin ipadala ang iyang mga manlunda nga ni kanato. We don't command angels. Dili ta magasugo, di ta We magasugo ang don't manlunda. go looking for angels. Dili ta kining moadto aron pagpangita ng mga manlunda. We don't sit around trying to talk to angels. So dili ta kining mo adto sa asa o makigsulti ta sa mga manlunda. We go straight to God. So kini mo adto lang kita diretso ngadto sa Dios. And God will send His O angels. ang Dios magpadala siya mga manlunda. Now, that doesn't mean God can't give you a vision of an angel. Just like in the Bible, angels appear. So I'm not saying that. But I'm warning you, don't go looking. Trust God and He will protect you. So God can send angels to you. So it's not that they can't speak to you, but we should not go looking for angels. If that So makes sense. ang Dios din siya makigsulti kanato. So dili ta ingon nga ang mga manlunda mo ato ang pangitaon. Amen. So as we close today, I encourage you, when you walk in this world, you can walk with such a peace because God has promised that He's with you. He will send His angels. He will protect your life until it is your time to go home.